Isang sawa na may habang 16 na talampakan ang dinala sa Wildlife Rescue Center sa Quezon City. Sa Davao naman, tatay na ang kauna-unahang Philippine Eagle na ipinanganak in captivity na si Pag-asa. Narito ang aking report. Bihira lang kung pahintulutan ang pagkuha ng video ng mga Philippine Eagle upang hindi sila masanay sa tao. Pero sa pagkakataong ito, pumayag ang Philippine Eagle Foundation sa Davao City para masulyapan ng mundo ang unang supling ni Pag-asa na siyang kauna-unahang Philippine Eagle na ipinanganak sa captivity. Ang ina naman ng sisiw si Kalinawan. Nabuo sa pamamagitan ng artificial insemination ang hindi pa pinapangalan ng sisiw. At sa pagsilang sa kanya, Pag-asa para sa lahi ng malalaking agila ang kanyang dala. Kaya naman hindi biro ang pag-aaruga sa kanya ng mga eksperto. Nais silang maparami pa ang lahing ito ng mga agila na lubhang nanganganib dahil sa pagkaubos sa mga gubat na kanilang natural na tahanan. It's either a candidate for release or for breeding. And once imprinted siya sa tao, mas mahirap yon. Mas maganda yung natural na pinipare sila to other birds. Kung posible, zero exposure to humans. Namangha mga veterinaryo ng Wildlife Rescue Center sa Quezon City nang dalhin ang babaeng Burmese python na ito. May haba itong humigit kumulang 5 metro, bigat na 160 kilo at lapad na halos 27 pulgada. Sinlaki po yan ng baywang ng tao. Wala raw dudang ito ang pinakamalaking sawa na dinala sa rescue center. Sa haba't bigat ng ahas, 8 tao ang nagbuhat dito. Dito po sa amin sa Wildlife Rescue Center, this is the largest that we have had so far. Labag sa batas na mag-alaga ng ganitong klaseng ahas nang walang kaukulang permiso mula sa DENR. Kaya na magsumbo ang kapitbahay na may-ari nito sa Mandaluyong, kinumpiska ng mga taga-DENR ang ahas sa bisa ng search warrant. Napagalamang 14 na taon itong alaga ng may-ari. Bagamat hindi raw agresibo, dapat maingat daw ang pag-aalaga dito. Habang nagpapatuloy ang decomposition o pagkabulok ng labi ng dambuhalang buhayang si Lolong sa Agusan del Sur, bago siya isailalim sa preservation process, dinala na sa UP Los Baños sa Laguna ang kanyang mga tissue sample. Susuriin ito ng mga eksperto para malaman ang sanhin ng pagkamatay ng pinakamalaking nahuling buhaya sa mundo. Gayunman, hindi raw ito basta-basta. Inaasahang aabot pa ng 2 linggo bago malaman ang resulta ng pagsusuri.